Meron po ba kayo ditong kilalang ano? Wala akong kilala. Ang dyan ni Anyo Nuevo. Meron po kayo ditong kilala? Wala po? Ate, may kilala po kayo dito? Wala daw. Ang wala na ako ng pag-asa. Nakakalungkot lang kasi parang bigo yata tayo sa lakad natin ngayon. Tara. Hindi ko akalain na sa ilang beses tayong nakahanap ng pamilya na nawalay sa kanilang mga mahal sa buhay ay tila ngayon lamang tayo mabibigo. Good day sa lahat ng viewers natin ngayong araw po ay nandito kami ngayon sa Kapalonga at pupunta kami ng Santa Elena para po hanapin yung mga anak ni Nanay Glyza since nawala po kasi yung contact namin. So hanapin na lang namin kung nasaan man sila naroon, kaya samahan nyo kami sa paghanap natin sa mga anak ni Nanay Glyza para po magkita-kita na sila ng pamilya nila. Kaya tara po, samahan nyo kami. At habang nagbabiyahe nga kami ay napansin namin na nawawala na si Ran sa aming likuran. Kaya tumigil kami dito pansamantala, ngunit ilang minuto na ay wala pa rin siya, kaya't minabuti namin na sundan na siya pabalik. At dito nga ay nadatna namin siya na nag-aayos ng kanyang gulong dahil nga nasira daw ang kanyang sprocket, kaya't umisip agad kami ng paraan kung paano namin siya matutulungan, kaya't humanap kami ng malapit dito na mabibilhan ng sprocket. At mabuti na nga lang at sumama na rin si Kuya upang mas mabilis dahil siya ay isang mekaniko, kaya maraming salamat sa kanya. Okay na tol? Okay na, sige, salamat. Magkano yun? 90 lang po yung ano. Tapos 50 na lang po sa kabit. Okay, sige, salamat. O, bigyan mo na ni Commander. Salamat kay Kuya, buti na lang may malapit-lapit pa dito na gumagawa. Kasi kung hindi, baka tutulak niya si Rans doon pabalik hanggang sa sentro. Kaya't matapos na ayusin ang motorsiklo ni Rans ay agad-agad kaming umalis dahil nga hinahabol namin ng magandang panahon dahil alam namin na maya-maya sa dilim ng langit na ito ay uulan na naman ito. Pandirito na kami at simulan natin na maghanap dito kung saan po naroon si at siya na lang po yung siya kasi yung panganay. So siya yung dapat na hanapin natin at makausap. Kaya tara, samahan niyo po kami, kasama ko ngayon ng team natin na si Rans TV tsaka po si Almo Vlog. Ngayon may pagtatanungan muna tayo dito. Kasi ngayon hindi ko alam kung papayagan pa ba tayo na pumunta doon sa side ni Nanay Glyza kasi doon sana makakapagtanong kaagad tayo. May turo agad sa atin. Pero ngayon magtatanong-tanong muna tayo, susubukan muna natin best natin. Kung talagang wala, tsaka tayo pupunta doon. Ay, tatanong lang po sana kami. Meron po ba kayo ditong kilalang ano? Kadag? Opo. Ano problema po yan? Hindi, wala pong nabanggit pero Ay ano? May kilala kang ano? may Kadag? kilala po ba kayong Taga dito. Oo, dito? Wala po. Wala po. Ang Kadag po ay bagong silang na. Malayo ata. Okay. So dito po wala kayong kilalang ganun? Wala ko. Wala. Okay, sige. Salamat po, Nay. Salamat. Sinubukan lang po namin. Tara. So, wala dito. Try natin maghanap-hanap pa rin dito. At ito po kasi yung bata ay sinubukan kong kontakin sa Facebook pero hindi po sumasagot. At ito pong tita niya ang nakakausap ko, natutulong sana sa atin, kaso nga lang nasa trabaho pa po ngayon, para sa munisipyo ata nagtatrabaho. So wag na natin abalahin, tayo na lang muna. Opo. Opo. Ay, magandang araw. Magtatanong na sana ako, may kilala kayo dito? Kadag? Opo. Wala akong kilala. Ang dyan ni Anyo Nuevo. Anyuebo. Wala akong kilala rito. Sige po tayo, salamat po. Salamat. So wala dito, tara natin dito sa unahan. Tanong din kayo diyan. Baka rin siya kali sa taas na yan. Okay po, sige po, salamat. Tara. Ate, may kilala po kayo dito? Kadag? Opo. Anong lugar? Dito daw po sa banda dito ay sa lugar ninyo. May kilala kayo dito? Wala. Sige po, salamat. Wala daw. Wala na ako ng pag-asa. Ay, itatanong lang po sana kami. Meron po ba kayong kilalang meron po kayo dito kilala? Wala po? Ay, hindi ah. Sabi nung yung aking kumpare kanina, yung tanungan nyo, ang kilala niyang Kadag sa ano daw yung patang pa yung pangit sa parang sa patang. Okay po. Sige po, Nay. Salamat po. Salamat po. Tara.
So, hindi ko alam kung ano bang magandang desisyon natin. Siguro, mas mainam nito. Puntahan na natin yung tito, ano? Ay, dito. Subukan natin kung nandoon yung tito ngayon. Pag yung tito, siguro alam ng tito na yun kasi ano siya eh. O, kasi yung tito ni Ate Glyza ang nagsabi na willing siya na samahan tayo. Ano? Kaso nga lang, hindi ko lang alam kung pwede pa ang camera sa kanila o in private na. Hindi natin sure kung nandyan siya ngayon. Okay, di pupuntahan na lang din natin, ano? Sige mga kalingap, pupuntahan na lang namin para na sa ganon ay hindi na tayo mahirapan sa paghanap dito. Sinubukan lang naman natin nang hindi na sila maaabala, pero mukhang mahihirapan kami kasi dito sa tinuro nilang lugar hindi po kilala dito. So tara, samahan nyo na lang kami. Kaya't agad-agad kami nagbiyahe patungo sa lugar kung saan naroon ang tito ni Nanay Glyza upang makiusap na baka pwede niya kaming samahan. Nandito tayo ngayon sa isang sulok dito sa ano. Nag-uusap pa ngayon sila Marcos, tapos yung tito ni Ate Glyza, nakiusap yung tito niya na bawal daw muna yung camera kasi gusto nila ng privacy. Saka yung anak din ni Ate Glyza nakiusap na kailangan din nila ng privacy sa buhay nila kasi dalaga na yung anak, tapos nag-aaral pa, kaya gusto niya kahit papaano wala muna ng camera. Kaya yun, nandyan sila ngayon sa ano, nag-uusap sila ni Marcos yung tito niya. Ano nangyari? Wala, hindi daw pwede kasi humihingi ng privacy yung bata. At hindi ko nabigla ako sa sinabi ng tito ni Glyza kasi nagsialisa na pala yung mga bata, yung mga anak ni Nanay Glyza wala na pala dito. May may pinaampon, may namamasukan. So mamaya na natin pag-usapan. Nakakalungkot lang kasi parang bigo yata tayo sa lakad natin ngayon. Tara. Kaya nga dito ay hindi masyadong maganda ang aking pakiramdam, kaya sinamahan ko na lang muna si Commander sa kanyang tutulungan. Ano, alin dyan yung bahay? Yan sa baba na yan? Taas pala, ano? Taas. Ano? Alalayan kita? O alalayan mo ako? Shortcut pala ito. Ha? Paalala ka dun kay ate. Paalala mo nga po ito. At ito po yung matatakotin po sa gantong madudulas ay. Marami kasi tayong hawak ko. Mga pati tayo yung madulas din. Ano ito? Sige, kaya mo yan. Kaganda-ganda lang ng sapatos mo ay. Isang hakbang ay agad. Oo, makapit yung sapatos mo na yan. Isang maring hakbang, nandun ka na dito mo ba? Ha? Isang maring hakbang, nasa baba. Patawa-tawa lang po tayo pero hindi po maganda pakiramdam natin ngayon. Kasi wala, bigo tayo. Ay, naku. Ano, Rans? Kaya? Abangan mo na lang ito sa baba. Pagulungin mo na lang sa baba. Kayang-kaya mo yan. Tara. At least hindi na sayang yung lakad natin. Si Commander nasamahan natin dito at may matutulungan siya dito. Alam mo ay hindi ka sa bundok din. Grabe yun. Nasa bundok pero Hindi ka naman daw nasaka. Ha? Nagabundok din, kaya lang hindi nasaka. sa bahay ng taong bahay. Ay. Grabe. Grabe, ang hirap ni ate. Grabe, taas ano? Oh, grabe. Naakit pa pala ni Lola yan. Bahay nila oh. Ay. Ito na. Bahay-bahay din pala dito. Yung mga bahay pa pala dito, ano? Kanina pong bahay ito. Grabe. Ano, Rans? Kaya pa? Kaya pa. Po, sobrang bigat lang po sa loob na alam nyo yun na una nangako ako kay Lola ni Nanay Glyza na pagtatagpuin ko po sila ulit ni Nanay Glyza, kaso nga lang medyo hindi ko pa po mapilit sa ngayon si Nanay Glyza. Di ko alam kung ano yung bigat pa po na nasa loob niya. Tapos ito naman po yung pangalawa, nangako din ako kay Nanay Glyza na hanapin ko yung kanyang mga anak at muli ko silang pagtatagpuin, kaya nga lang ganito po yung nangyari. Kaya medyo parang na-disappoint po ako sa sarili ko, di ko alam. Ang sabi po kasi ng tito ni Nanay Glyza ay nga daw yung palang kanyang mga anak ay nagsialisa na. Yung isa daw po ay yun, pinaampon
At yung isa naman daw ay napilitan ng mamasukan sa Cavite bilang kasambahay. At ito naman pong isa ay humihingi na lamang ng privacy dahil nga po ayaw ng baka daw po kung ano pa ang masabi niya sa kanyang nanay dahil sobrang bigat po pala ng loob niya o may galit itong mga bata sa kanilang magulang dahil pinabayaan nga daw sila. Ngayon mas naiintindihan ko po kung bakit medyo mabigat yung buhay nila Nanay Gleisa dahil din po pala sa may sama ng loob talaga yung kanyang mga anak sa kanya, may galit kumbaga, kaya mabigat sa pamumuhay. So yun lang, sinubukan lang natin yung best natin ngayon. Mabuti na nakausap ko pa rin si tatay, yun nga lang mas minabuti natin na wala na lang camera, mas minabuti po natin na ibigay yung privacy po nila dahil baka kung ano naman po ang masabi tungkol kay Nanay Gleisa at hindi po lalo magkaintindihan. So yun, ang dami namin na pag-usapan in private, kaya nakakalungkot lang di natin natagpuan o nakausap man lang yung panganay na anak. So papatid na lang natin to kay Nanay Gleisa kung ano yung mga nalaman natin at kung ano yung mga gustong ipasabi ng kanyang anak sa kanya. Nabot na kami ng ulan, no? Medyo malayo-layo din kasi itong pinuntahan namin, mahigit 1 oras din yung biyahe at medyo mahirap sa daan kaya hindi kami ganun kabilis nagmamaneho kasi para sa safety din. Sila kumandaran dito, nag-interview pa dito kala nanay. Ito yung pamilya ng kumbaga nandito yung mga anak ni Ate Jonalyn, yung pong nakasama ni Tatay Filomeno, at sila po yung tinutulungan ngayon ni Commander kasi nakakawa rin talaga yung buhay nitong mga iniwan na bata ni Ate Jonalyn. So ngayon nabigo tayo dito sa lakad natin kala Nanay Gleisa para kay Nanay Gleisa sana. Pero at least ngayong araw may nagawa pa rin tayo, may natulungan si Commander dito. At kung ano pa yung makita natin dito sa ating daraanan, sana may matulungan tayo ngayong araw. Palabas na kami dito sa tinulungan ni Commander. Tapos na din. Ay, medyo mataas tong inaakita namin na to. Yan, doon pa yung bahay ng mga iniwan ni Jonalyn. Grabe. Ay. Sana naman si Ate Jonalyn makaisip umuwi dito sa lugar nila, sa bahay nila, kasi kawawa yung mga anak niya dito. Liliit pa. Grabe, taso. At heto na naman nga, makalipas pa lang ang ilang minuto ay naplata naman si Rans, kaya naghanap kami ng vulcanizing shop na pwede mapagpaayusan ng kanyang gulong. Kaya saan po may vulcanizing? Dito? Pa-vulcanize si Rans. Nagbutas yung gulong. Oh, shoutout daw. Pang ilan na yan, Rans? Pangalawa na. Pangatlo na yata. O mga pangatlohan. Pero ang mga ganitong bagay ay hindi na rin naman bago sa amin dahil nga sa simula't simula pa lamang ay napakarami na naming na-experience ng mga ganitong bagay. Pero ang iniisip na lang namin dito ay parte na rin naman ito ng aming buhay. Grabe. Swerte ito yung bigo ko na sa paghahanap. Pangatlong beses ito. Si Berting. Grabe ka, Berting. 3 times a day. Baka may kasunod pa yung Rans. Lalim. Baka naman. Iwan ko yan. Okay, nag-aantay pa rin kami dito kay Rans. Inaantay namin na matapos yung binubulcanize na gulong niya. So, puro aberya din ngayong araw talaga. Tapos, yun nga, nawala yung ano natin, yung mission natin ngayon ay mission failed tayo ngayon. So, ibig sabihin lang siguro nun, talagang sa tingin ko, di ko alam kung di naman natin alam yung panahon kung magkakausap pa ba si Nanay Gleisa tas yung anak niya. Pero sa ngayon talagang hindi maganda yung pakaramdam ng anak niya dahil nga sa ginawa niya. Sa tingin mo kaya magkikita pa kasi Nanay Gleisa at mga anak niya? Kung yun ay si Nanay Gleisa ang gagawa ng paraan, makikita niya yung mga anak niya. Ibig sabihin kung si Nanay Gleisa talaga yung pupunta dito, ano? Oo. At saka meron pa akong nalaman na alam mo ba na sinabi nung tito ni Gleisa na aalisin na daw pala yung matanda doon, yung lola niya. Bakit? Dadalhin na daw sa Cavite. Kasi nga daw may mga anak pa daw yata yun doon. Yun daw gusto na niyang lalayo, pupunta na ng Cavite.
So mas malabo na talaga kapag nandun na sa Cavite, mas malabo na magkita sila ni ni Gleisa. Ang magandang gawin lang talaga ni Nanay Gleisa dito, siya yung gumawa ng paraan na pumunta dito at puntahan niya yung panganay niya kasi kami inirerespeto namin yung desisyon niya na yung privacy na hinihingi niya. Ano, okay na, Ran? Ha? Okay na, tara na. Salamat po, salamat. Idol, salamat. Tara, punta na tayo. At heto nga at nagmamadali na kami ng mga oras nito dahil kitang-kita namin na pabagsak na ang ulan. So ayan, dito na kami sa bahay. Sobrang basang-basa kami kanina ng ulan. Talagang grabe, medyo masakit din sa ulo, medyo masama sa pakiramdam, pero okay lang. Ang nakakalungkot lang talaga is parang ito yata yung first time na naghanap ako sa tao na gusto nating hanapin, na nabigo ako. Dahil noon, kung maalala nyo, hinanap natin yung anak ni Tatay Moises na isa na palang engineer ay nahanap natin. At sunod natin hinanap yung pangalawa niyang anak na matagal niya ring hindi nakasama simula pagkabata at nahanap din natin. At ito po yung pagkakataon na talagang medyo alam niyo yun, yung parang gustong-gusto ko kasi na talagang magtagpo sila, maayos yung pamilya nila. Kaso nga lang, parang hindi ko alam kung tadhana na ba yung may ano nito na hindi pa ito yung panahon. Pero ako, para sa akin, hindi ako nawalan ng pag-asa na darating yung oras na sana ay magkita at maging maayos yung pamilya ni Nanay Gleisa. Ayun, at napakarami ko din nalaman ulit kanina sa side ni Nanay Gleisa. Pero para sa akin, labas na po ako doon kasi family problem po nila yun. Ang sa atin lang, sinusubukan lang natin gawa ng paraan kung ano yung makakaya natin sa pamilya ni Mark. Ayan, para maayos yung pamilya nila, hindi magulo at walang samaan ng loob kasi ang bigat talaga sa buhay nun. Kaya ito lang, siguro hindi pa ito yung oras. Sa susunod, sana ay maisipan ni Nanay Gleisa na siya mismo umayos nito at willing tayo na samahan siya at ihatid kung nasaan naroon ng kanyang anak. Basta sa ngayon, respeto muna natin kung ano yung decision ng panganay na anak ni Nanay Gleisa at sana igabayan ni God yung dalawa pa niyang anak na pinaampon at saka na nagtatrabaho sa Cavite bilang katulong yata sa bahay. Sana i-guide sila ni God at sana hanapin siya ni Nanay Gleisa at buuin niya itong pamilya niya. Yun lang. Maraming salamat po ulit at inom muna tayong gamot. God bless po sa lahat.